Ayan po ang ginawa mo. Hello mga kabisdak! Kagigising lang ni Ajuma. Baka may muta pa tayo. It's April 14, araw ng ano ngayon, araw ng Lunes. So kahapon April 13 is ano guys, kahapon kagabi pala April 13 ng gabi. Nag-snow ng light kaya malamig siya. Sinisigahan ko po ang ating boiler. Dito na po kami natulog sa bahay ni Bianan starting last night, Sunday night. Para makapag-proceed na totally maano na yung mga gamit sa bahay, tanggal na yung gamit sa bahay para ready na talaga siya. Sa April 21 na po mag-start yung ano. Pero kinausap ni Daddy Insoy yung contractor na as soon as possible pwede na silang mag-start para mas madaling matapos. Less than 1 month, madaling matapos. Kasi busy na tayo for farming. Magsisimula na tayong sa labas, magtrabaho sa labas. So, hindi na si Daddy Insoy makakatulong or makapag-supervise. Ganun. Kailangan kasi nandun si Daddy Insoy sa construction period. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at nanood sa ating mga vlogs, sa ating mga bagong subscribers. Welcome po sa ating channel. Thank you so much sa inyong pagmamahal mga kabistak. Marsipon pa rin ako. At today pala is pupunta kami sa Soul Kids Dental Clinic para sa pangatlo na namin yung balik kay Little Insoy doon sa Seoul. Gagawin yung kanyang front teeth. Dati is ito dito guys. Mali pala sinabi ko last time. Hindi binubunot as much as possible. Hindi po binubunot yung mga ngipin ni Little Insoy. Nilalagyan ng metal crown. Yung pwede pa na masave na ngipin. Yung hindi na talaga masisave guys. Yung sirang-sira na binubunot. Yun po ang binubunot. Importante kasi na may baby teeth talaga ang mga bata. Kaya inaalagaan talaga ng mga dentist yung baby teeth. Para po proper spacing yung pagtubo ng adult teeth at para din sa kanilang oral health at para sa kanilang speech improvement at sa proper chewing and eating. So, mga parents sa dapat nating alagaan yung baby teeth ng mga bata. Huwag natin hayaan na masira. So, hindi natin sila papakainin ng mga matatamis, chocolates, bawal na mga kabisdak. Ako nag-jacket, t-shirt lang kasi saglit lang naman tayo sa labas. Malamig mga kabistak. Si Little Insoy natutulog pa. It's 6:10 in the morning. Pupunta kami sa Seoul. Mag-start kami dito sa bahay 7:30. Si Little Insoy hindi namin papakainin or papainumin ng tubig like last time dahil yun po ang advice ng doktor para mas mabilis umepekto yung i-sedate na naman siya this time mga kabistak para mas madaling umepekto yung sleeping pills at yung pag-sedate sa kanya. So, kami rin, hindi na rin kami mag-breakfast. Magluluto lang ako for Bianan. Meron na mga panchan sa loob ng ref. Magluluto lang ako ng rice. 영우. 아유, 됐어. What is that? 정말 아주 주무셔. 뒤쪽에 나와서 들어가세요. 들어가시라고. 추워. 들어가세요. 누구야?
Natunaw na yung mga snow dito, guys. Sa likod mayroon pa. Yan, naiwan ang kanya cellphone. Ayan pala mga kabis. Mabuti na lang talaga at bumalik po kami dahil nga nakalimutan man ni Daddy Insoy ang kanyang cellphone. Nakita namin si tatay kaya pala busy siya kanina. Pinapapasok namin sa bahay kasi nga medyo malamig pa. Ayaw niyang pumasok, nakikipag-usap sa kanyang anak. Dahil ito nga, nakita namin. So, tinawagan na ni Daddy Insoy ang taga-emergency hotline para tulungan kami. Tulungan si tatay na ma-release bang tamang term, maalis yung kanyang sasakyan. Wala naman siyang damage, guys. So, hinihintay na lang ni tatay and then kami, after pagtawag ni Daddy Insoy, ay lumarga na kami pa Seoul. Kailangan naming early pumunta para maiwasan natin ang traffic. May traffic po sa Seoul kapag guys, rush hour like 7, 8, ganyan yung papasok ang mga tao sa trabaho. Yan, tinatawagan ni Daddy Insoy yung taga 119. 여보세요. 예. 예? 예, 안녕하세요. 그 위치 파악 되셨나요? 예, 맞습니다. Good mood, little Insoy. Ha? Napakanta, tuloy ako ng Let It Go dyan mga kabisdak. Pambihira talaga ang panahon. Alam nyo ba dahil sa snow na yan, di ba nag-start naman mag-bloom ang mga cherry blossoms at yung mga genari, yung yellow na flowers. Parang nalanta sila mga kabisdak kasi parang na-disturb yung kanilang pag-bloom ba. Imbis na sila, mag-full bloom na, tapos biglang lumamig, para silang nalanta, hindi na sila maganda tingnan. 노란색 노트를 들고 주의하세요. My card요. 알아. 아이, 괜찮아. 무슨 일입니까? 괜찮아. 정씨. 줄기 노즐을 줄 뒤에 걸어주시고 연료판을 Ganito kasi yan mga kabisdak, yung card ko, yung pera ko is pera ko, yung pera ni Daddy Insoy is pera ko din. Pero yung pera ko lang, pera ni Daddy Insoy, pera namin. Mga kabisdak, may nagtatanong sa akin kung may sariling bank account ba daw si Little Insoy. Yes mga kabisdak, sabi kasi nila dapat daw mag-save ako for Little Insoy, yung mga benefits niya, yung mga pera, mga cash na binibigay ng government para kay Little Insoy ay dapat sana daw ipasok ko sa kanyang account. Yes mga kabisdak, may sarili pong bank account si Little Insoy at na yan, okay, wala na po tayong poproblemahin kay Little Insoy. So tingnan nyo guys, dito sa Seoul kasi medyo mainit-init man dito compared sa amin sa Gangwon, yung kanilang mga cherry blossoms nalaglag na yung mga petals at tumutubo na po ang kanilang mga dahon. Ganyan po ang mga cherry blossoms. After silang mag full bloom, 1 week lang po ang tagal nila mga kabisdak. After mag bloom, malalaglag yung mga petals at magsisitubuan na po ang dahon. At may nakapansin daw, bakit ba bakang si Daddy Insoy Malagkat, talagang ganyan na ba daw siya? Opo mga kabisdak, ganyan. Tingnan nyo, parang ang laki ng space sa kanyang legs, in between his legs. Ganyan na talaga. And I think dahil po yan sa pag-upo nila sa sahig na madalas talaga silang nakaupo sa sahig, so na-stretch yung kanilang legs. So maybe that is the reason. I'm not sure mga kabisdak. Pero yung mga ate niya, hindi naman ganyan kagrabe yung kabaka. And our Little Insoy ay happy po siya pagkadating namin dito sa clinic. Akala ko kasi nga 3 times naman yung pagpunta dito mga kabisdak. Akala ko iiyak na siya kasi nga familiar naman. Hindi guys, parang nag-enjoy naman siya dito. Kabisdak, may nag-comment.
Hindi pala to dragon, no? Crocodile pala ito mga kabisdak. Si Krung Krung pala to sa Pororo na kids, program. Pororo. Akala ko dinosaur. Akala ko noon na frog. And then I realized dinosaur. Di pala. Crocodile pala to mga kabisdak. Oh, you like her? You like that young girl? Huh? Ipo yo? She's pretty? Tingin ng tingin sila tuloy dyan sa batang yan. Batang babae kasabay namin pagpasok. Like her, Jonguya. You should learn how to talk. Huh? Saan mo pagpanguya? Paano ka manligaw kung hindi ka nagsasalita? Huh? You should learn how to talk. Annyeong, 친구. Annyeong, 친구. O saan mag-speak ka sa bae, di mong kamustorya. Mag-sign language na ka. Jonguya. Annyeong, 친구. Annyeong. Nais ko lang po magpasalamat sa ating mga viewers na nag-advise, nagbibigay ng advice at nagbigay ng suggestions na isang lingwahe lang dapat ang aking gamitin kay Little Insoy, which is tama po para mas madaling ma-absorb ni Little Insoy kapag isang lingwahe lang. Dahil nandito man kami sa Korea, dapat Korean ang gamitin ko, which medyo mahirap po sa akin dahil hindi po ako fluent mag-Korean, so hinahaluan ko po siya ng English, which is sinangguni namin sa therapist, okay lang daw. Ang mahalaga is lagi ko daw siyang kinakausap at laging nilalaro. Kung hindi ko daw kaya sa Korean, mag-English daw ako. Okay lang daw, wala daw problema. But I do agree sa inyong mga suggestion na mas maganda kapag isang lingwahe lang. So ito mga kabisdak, mas mabilis pong tumalab ang sleeping pills ni Little Insoy unlike last time na naghintay po kami ng almost 1 hour. This time is mga 20 minutes lang. Tulog na siya mga kabisdak. So ganito po siya. Kailangan nilang ilagyan ng oxygen, tapos gapusin para talaga make sure na tulog at hindi makagalaw si Little Insoy para makapag-proceed sila sa kanilang ginawa. Yung dalawang nakikita nyo kanina na naka-blue na mga babae, assistant lang po sila ni Doc. Si Doc, after naming magkausap, ayun, nagpunta kami sa room ni Little Insoy. Yung dalawang assistant, nililinis yung ngipin ni Little Insoy kasi may mga dugo na lumalabas. So, ayan, nakikita nyo yan mga kabisdak. Invisible line, parang ganyan. O, maganda yan kasi hindi mo makikita kasi invisible man. Kung may pera lang sana kami nung maliit pa ako mga kabisdak, nais ko talagang ipa-brace itong aking teeth kasi kung mapapansin nyo, parang gusto nang lumabas ng aking ngipin. Ang lalaki at hindi siya align. Isa ito sa mga ko mga kabisdak. Nahihiya ako sa aking ngipin. Pero sige na lang. Anyway, ang ating Little Insoy ay nag-dreaming pa dyan. Tulog na tulog pa siya mga kabisdak. At ang plano namin ni Daddy Insoy sa Chunchon po kami kakain ng lunch doon sa aming paboritong restaurant. Kasi gustong gusto kong kumain at humigop ng sabaw ng kalbitang. Yung kalbitang is yan po yung Korean version ng bulalo sa atin sa Pilipinas. So, andito po tayo sa aming paboritong restaurant. Nakita nyo na po ito. Dito kami nagkumain kasama si Lungkoy at Kuya Sadam. Si Little Insoy ay tulog na tulog pa rin siya. So, kami lang ni Daddy Insoy ang kakain. Ikaw nun, your shirt ka, since yesterday, anya? Why no changing niya? So ayun, hindi po tayo pinansin ni Daddy Insoy. Ang sabi ko sa kanya, bakit hindi ka magpalit ng t-shirt? Ang dugyot-dugyot mo na? Sabi niya, parehas lang naman tayo, hindi ka din nagpapalit. Which is true, kung mapapansin nyo mga kabisdak, siguro napansin nyo na hindi po kami madalas nagpapalit ng, yung paulit-ulit ang aming mga damit ba, ganyan talaga. Ako mga kabisdak, nagpapalit lang ako kapag madumi na yung suot ko, may amoy na, which is wala naman talagang amoy guys, kasi ako na tao, hindi po ako maamoy, wala akong baho sa kilikili, as in, ganun, I'm so proud of myself. So ito po ang kalbitang. Kanina yung pula na sabaw is Pyohe Jangguk. Sa akin kalbitang, kay Daddy Insoy Pyohe Jangguk. Pero we decided na kaming dalawa sa amin na mag-share kami ng sabaw. So balik po tayo sa hindi nagpapalit. This better It's better walay husband kasi. 진짜로?
뭐야 이게? 어? 왜 컴플레인하다? 야, your husband는 무슨 never change the t-shirt야? 그 웨딩 the picture same이고 나도 그래. May flower, give me clothes na utukit na yun. Hindi nagpapalit ng damit. 그리고 we are saving the environment. 야, don't want si madalya라고. So ayun po ang rason ni Daddy Insoy for saving the environment. O marami pa siyang kwento sa akin mga kabisdak, pero ako kapag busog na, wala na, nagatulala na talaga ako dyan mga kabisdak. So ang ibig sabihin ni Daddy Insoy saving the environment dahil kapag naglalaba tayo, di ba gumagamit tayo ng mga bleach, mga powder, detergent, so nakakasira kasi yan sa environment mga kabisdak. So it's better, hindi tayo mabilis hindi tayo madalas maglaba. So ito po ang ginawa ni Little Insoy sa ipin ni Little Insoy. Pangatlong balik namin. Pangalawa is yan, TX March 31, pangalawang balik. And pangatlong balik, April 14. Yun mga kabisdak, pakita ko sa inyo yung loop na tinutukoy ko kanina. At dito is may breakdown sa gastos namin. And then for lunch, dinner pala. Ito po ang tinatawag na Black Sapphire Grapes. Ayan. Thank you so much, Negi Upa. Negi Upa, gumapsumnida. Jalmogo sumnida. Si Negi Upa ang nagbigay dyan. Friend ni Daddy Insoy na taga-barangay namin. Bumisita last Friday from Seoul. Nagdala siya ng Black Sapphire Grapes para ipasalubong daw. At ito po ang ating dinner. Kimchi, kamote. And kanina, before kami umuwi, after sa Chunchon, nag-drop kami sa bayan para mag-groceries. Kanina nag-groceries ako. And then after, pag-uwi namin, ayan na, kumain ng dinner. Si Little Insoy ay kumain na po siya. Early po siyang nagising and then yan na ang kanyang mga ngipin. Binunot yung dalawa mga kabisdak at nilagyan po siya ng wire. Loop. Tinanggal yung kanyang sira ng ngipin dahil hindi naman masave. Hindi na pwedeng lagyan ng sealant. Sirang-sira na siya. At paano na din, patubo na daw, palabas na din ang kanyang ipin. Kaya yan, nilagyan ng space space something. Yan pala mga kabisdak. Dumating kami sa bahay mga 4 o'clock tapos kami doon dito kami matutulog sa bahay ni Benan starting yesterday last night until matapos na po yung ating bahay. Pagkadating namin sa bahay is natulog pa rin si Little Insoy. And then from 4 to 5, naglinis kami ni Daddy Insoy, nagligpit kami sa mga gamit doon sa aming bahay. And then 6 o'clock dito kami nag-dinner sa bahay ni Benan. So, mag-assignment. Joya, lagi niyang inaano yung Mogo dute. Lagi niyang hinawakan yung kanyang yung metal dito. Siguro. Hindi siya comfortable eh. Masasanay din yan si Little Insoy. So, gagawa lang na assignment and after that, matutulog na. Yun lang po ang ating routine mga kabisdak. And bukas pala, abangan nyo sa next vlog. Kung mahaba ito na video, in-next vlog ko lang, pero kung konti lang ito, short video lang ito, is i-insert ko na sa bukas, may darating kaming kaibigan from Pinas, from Cagayan de Oro City. Bibisita doon sila, so tingnan ko kung ma-vlog pa natin. Sabay daw kami mag-dinner bukas. So, i-vlog ko yung aming dinner at ang aming pagkikita. Ganyan po si Little Insoy kapag matutulog na kami at natutulog na ang kanyang lula, ang kanyang ang way niya sa pagsabi ng good night ay nakikipaglaro, tas sinasabihan niyang bye-bye. Gusto niya po na dito kami sa bahay ng kanyang lula. Kasi nga malawak, nakakapaglaro siya. As in, marami siyang mga bagong bagay marami siyang na-discover ng mga bagong bagay at nilalaro niya. Tapos yung kanyang lula, palagi siyang kinakausap. Although hindi na masyadong si lula niya, hindi na masyadong nakikipaglaro dahil nga, mahina na. Pero at least kinakausap siya. So yun, magandang bagay. Turn off the light, Chuya. Halmonian yung video mo sa'yo.